Drums Papawis, day 4:09 na tayo at syempre, December 30 na ngayon, 2024. At bukas syempre, Desperas na, ano tawag doon? Salubong na ng bagong taon, kaya ingat sa mga magpapaputok dyan. Lalong-lalo na sa mga bata o kahit na hindi batas, lalo na sa mga musikero dyan. Kahit hindi musikero, basta mag-ingat tayo lahat. At ayun nga, gaya ng mga payo sa amin ng mga matatandang musikero, ingatan natin yung mga kamay natin dahil ito yung talagang nagagamit natin sa pagtugtog. Pero meron din naman tayo nakikita mga kulang-kulang o walang kamay nakakatugtog, pero determinasyon na lang nila yun. Pero mas advantage pa rin na kompleto yung mga daliri natin sa pagpasok na taon. Kaya ingat sa lahat ng musikero dyan. At saka syempre sa mga nagbe-birthday, shoutout na rin natin si Tembong Sibong, dating bahista ng Hiraya, at ngayon ay maraming Rakistek na lang yun. Follow nyo yung page ng Rakistek, napaka-solid yan na nagbabanda, magaling na bahista rin yan. At meron din sila parang Boys from the North, ayun yung banda. Ganda ng ano nila, composition nila, follow nyo yung page nila, Boys from the North. At syempre, ang Drums Papawis ay tutuloy natin. Meron tayong count dito ulit na 1 and 2 and 3 and 4 yan. 1 and 2 and 3 and 4 yan. Same count lang siya, pero ang gaya nga ng dating ginagawa natin na iba-iba lang yung snare natin. Pero itong mga pattern dito medyo challenging. Pero ang kagandahan niya noon, kahit na nagkakamali-mali tayo, ngayon nakukuha natin yung tamang stroke o pwedeng stroke na gawin natin. At saka yung nadidisiplina ko, medyo pag nakaganyan kasi choke na choke yung stroke ko ngayon. Kaya ang pinapractice ko, nakarelax lang ako na ganyan. Ayoko nang dati kasi ganyan talaga ako pumalo, nakakaya puro pa rin siya tayo eh. Yun ang mga naturo sa atin ng mga sinaunang drummer, o basta may nagturo sa akin noon na hindi pala drummer at gusto niya lang talaga rim shot. Pero sa katagalan ng panahon, lagi ko naman ginagamit din ng rim shot at maganda rin naman. Pero ang problema nga noon, may mga technique ka na machochoke ka pag lagi kang naka-rim shot. Kaya ang ini-aim natin ngayon, para yung bounce back natin sa gitna. Pero nagre-rim shot pa rin ako. Lagi ko pa rin, ginagamit ko pa rin siya pag lalo tugtugan. Pero dito sa mga pattern kasi na ito, mas advisable na hindi talaga rim shot siya para mas madali. Katulad sa pattern, mamaya sasabihin ko na lang kung saan pattern yun. Okay, first pattern natin, ang count natin 1 yan, 2 and 3 and 4 yan. Sorry. Yung motion nung left ko, 1 E, 1 E, sorry, 1 E, 1 E and up. Up, 1 E and up, 1 4 E, 4 E and up. Pag rim shot kasi siya, makakawit at saka parang choke to. Pero pag gano'n niya, at mas maluwag ang tunog pag nasa gitna.
Okay. At saka pag nagagamit nyo na siya, hindi naman parang OA na OA talaga siyang gumaganon eh. Kung baga, pansinin nyo yung motion dito. Okay. Pattern 2 na tayo. At may mga pattern dito na talagang mag-i-enjoy ka at challenging. Pero may mga pattern din dito na talagang nakakabuisit dahil nga nakakabulol. Yun, basta, ganun. Okay, second pattern. Ito yung lagi kong paborito, basta paborito ko itong mga ganito pattern. Okay. Napapansin nyo, karaniwan hindi nagbabago yung kick natin. Kasi ang purpose talaga rito, purpose sa mga count na to, maging consistent yung kick ko na kaya puro ganun yung kick niya. Tapos para mapamilyar nga sa subconscious natin, paulit-ulit natin siyang ginagawa. Ang nangyayari lang, iniiba-iba natin yung pattern ng snare para kahit papaano nga nagkakaroon tayo ng variation ng tunog. Okay, pattern 3. Ito medyo challenging sa akin talaga itong pattern nito. Pero tingnan natin, himay-himayin ko muna ng mabagal ha. Sa 4E and A tayo medyo kailangan natin busisiin yon. Okay. 1E and 2 and 3 and 4E and A. 1 and 2 and 3 and 4E and A. Okay. Medyo nagawa natin siya ng mabagal, pero try natin ng mabilis. Hindi naman ganun kabilis, pero nagawa naman natin. Okay. Pattern 4. Medyo itong pattern nito medyo madali at pwede rin natin gamitin na sa mga beat.
Pattern 5. Ito medyo challenging na naman to dahil nga yung 4E and 4E and dapat ganun yung tunog niya eh. 4E and okay. Try natin siya ng 2 bars na lagi natin ginagawa. Okay, ulitin natin. Okay. At nakikita nyo, nagkakamali-mali rin ako dahil nga hindi naman natin perfect nape-perfect pa yung mga ganito. Pero ang kagandahan at natutuwa ako kahit pa paano, nape-play ko na siya nape-play ko na siya na kahit pa paano nakikita ko yung improvement lalo na sa paa dahil nga nakikita nyo, kung makikita nyo yung mga last previous video natin sa na to, hirap na hirap ako na mapasunod yung paa ko. Pero yun nga, dahil nga paulit-ulit natin siyang ginagawa, napoprogram siya sa muscle memory natin at makikita natin na ihimay-himay natin yung mga dapat natin i-develop. Ganun lang din sa inyo. Lalo na panoorin nyo rin yung sarili nyo pag nagda-drums kayo, i-video nyo kung ano yung posture nyo, yung itsura nyo. Huwag yung sa itsura, wala na tayong magagawa dyan sa itsura. Pero yung kung paano tayo, yung gesture, posture, at yung patunog natin, kailangan pa natin i-improve yun. Ako, syempre, merong factor na naka-ear protector ako, hindi ko talaga napapakinggan yung kung balance yung tunog ko, o tama ba yung pananaw ko na yun. Pero, ayun nga, ang napapakinggan natin, dapat ang kick mas malakas. Tapos, kumbaga sa rate na 1 to 10, itong kick nasa 7, ang high, ang snare nasa 5, tapos ito nasa 4, parang gano'n yung mas malakas ang kick. Kasi iba parang gano'n, basta mas malakas yung hi-hat kaya parang maingay. Pero yun nga, dito swabe-swabe lang. Okay, yun lang. Maraming salamat syempre sa mga ka-drums papawis natin dyan. At shoutout ulit sa mga nanonood dyan. Shoutout ulit kay Boss Vincent ng Jam Studio dito sa Pulilan. Congratulations syempre sa mga pa-event nyo, sa mga project nyo, pagpatuloy nyo lang. At saka syempre sa lahat ng tropa natin drummer dyan. Ayan, napakasaya na kahit pa paano yung mga tropa natin na drummer ay nakakapanood at napapanood yung ilang mga idea na pwede natin i-share sa kanila, ibahagi sa kanila. Basta tuloy lang tayo kahit wala nanonood o may nanonood, wala tayong pakialam dyan. Dahil nga, hindi naman natin aim na talagang mapanood dito na mag-viral to, hindi. Ang aim ko dito, matapos ko yung libro nito, tapos siguro isipan natin kung ano yung pwede natin i-share pa. At
pwede natin himay-himayin gaya ng mga konting fill-in, konting exercises ulit. Pero ito, mahaba-haba pa to, kaya gusto ko muna siya matapos. Ayun lang, maraming salamat. Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. God bless. B-Jam Lights and Sounds. Yun mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal, debut, at kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon. At ayun, maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nag-share, nagla-like at nagsusubscribe sa atin sa ating YouTube channel. At saka maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin. Maraming salamat po ulit. Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa Pahakot Pasakay. Pag-usapan po natin, meron po tayong pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang, at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa paglilipat na ating mga gamit. At saka yun, maraming salamat din sa mga client din natin na nag-a-avail sa B-Jam Lights and Sounds. Maraming salamat, at maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nagda-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nagsusubscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka B-Jam Lights and Sounds. Maraming salamat po. God bless.